Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Outlander na napalabas noong 2008. Ito ay patungkol sa isang hukbo ng mga sundalo na napadpad sa 1000 AD at natrap sila sa panahon kung saan naghahari ang mga Vikings. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang kwento sa isang madilim na gabi nang bumagsak ang isang maliwanag na alien spaceship sa isang lawa sa Earth. Pagkatapos ng pag-crash, lumabas ang dalawang lalaki mula sa spacecraft at gumapang palabas ng lawa patungo sa dalampasigan. Si Kanan, isa sa kanila, ay mabilis na sinuri ang kanyang kaibigan, na malungkot na namatay mula sa pag-crash. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Kanan, napanaginipan niya ang kanyang asawa at anak habang naghahanda siya para sa labanan. Pagkagising sa sikat ng araw sa umaga, napansin ni Kanan ang beacon ng barko na lumulutang sa lawa. Nilalangoy niya ito at ginamit upang mahanap ang kanyang lokasyon. Pagkatapos nito, nag-download siya ng impormasyon tungkol sa Earth at sa mga naninirahan dito, isang proseso na nagpapatunay na masakit para sa kanya. Nang matapos siya, inilibing niya ang kanyang kasamahan at nagpatuloy patungo sa kagubatan. Gamit ang isang malakas na blaster, naghahanda si Kanan na harapin ang hamon na naghihintay sa kanya. Sa mas malalim na kagubatan, natuklasan ni Kanan ang walang buhay na katawan ng isang balyena sa tabi ng isang wasak at abandonadong nayon. Habang ginalugad niya ang nayon, bigla niyang narinig ang ingay ng mga kabayong paparating at mabilis siyang sinalakay. Sa pakikibaka, nawala ang kanyang sandata sa ilog at nawala ng malay. Nagising si Kanan bilang isang bilanggo na nahuli ng isang mandirigmang Viking na nagngangalang Wulfric. Dinala siya sa isang lokal na nayon na pinamumunuan ni Haring Hrothgar na nakikipag-usap sa kanyang anak na babae, si Freya. Tinalakay nila ang kanyang potensyal na pagpapakasal kay Wulfric, na pinaniniwalaan ni Hrothgar na magiging isang mabuting hari kasama si Freya sa kanyang tabi. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Freya na pinagtatalunan na si Wulfric ay magiging katulad lamang ng kanyang ama, isang malupit at berdugo. Pinipilit siya ni Hrothgar na pumili ng iba kung ayaw niyang si Wulfric ang maging hari. Sa sandaling iyon, pumasok si Wulfric, na sinenyasan si Freya na umalis sa bulwagan. Pagkatapos ay ipinaalam ni Wulfric kay Hrothgar ang tungkol sa pagkawasak ng isang kalapit na nayon, na nagpapataas ng pag-aalala na si Gunnar, ang pinuno ng nayong iyon, ay maaaring sisihin sila sa pag-atake. Binanggit ni Wulfric na nakakita siya ng isang lalaki sa nayon ngunit hindi niya alam kung sino siya. Iginiit ni Hrothgar na kailangan nilang mabilis na matuklasan ang pagkakakilanlan ng lalaki upang maiwasan ang isang digmaan na sumiklab. Lumapit si Wulfric kay Kanan upang tanungin siya, tinutukoy siya bilang The Outlander dahil hindi niya alam ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Kanan ang kanyang sarili, na sinasabing nagmula siya sa isang isla sa hilaga at nangangaso ng dragon. Si Wulfric, gayunpaman, ay hindi naniniwala sa kanyang kwento at brutal na binugbog siya bago siya itali. Pagkaraan, pinuntahan ni Wulfric si Freya, hinihiling sa kanya na gamutin ang mga pinsala ni Kanan. Samantala, gumamit si Kanan ng mainit na pamalo upang palayain ang kanyang sarili sa pagpasok ni Freya upang gamutin ang kanyang mga sugat. Habang napagtanto niyang pinalaya na niya ang kanyang sarili, sumigaw siya para alertuhan ang iba. Sa isang biglaang paggalaw, inatake siya ni Kanan sa pagtatangkang tumakas. Sa takip silim, tinanong ni Hrothgar si Wulfric tungkol sa pag-unlad ni Kanan, ngunit inamin ni Wulfric na tumanggi si Kanan na makipagtulungan. Ipinaliwanag ni Hrothgar na nagpadala siya ng mga tao upang maabot ang Gunnar at iginiit na dapat nilang linawin na hindi sila ang umatake sa kanyang nayon. Si Wulfric ay nagbubunyag ng kanyang sama ng loob kay Gunnar dahil sa pagpatay sa kanyang ama. Ipinaalala sa kanya ni Hrothgar na upang maging isang hari, dapat niyang matutunang balansehin ang kanyang mga emosyon sa loika, na hinihimok siyang panatilihing kontrolin ang kanyang puso at isip, sa halip na umasa lamang sa kanyang espada at kalasag. Kalaunan ng gabing iyon, ang nayon ay biglang inatake ng isang hindi nakikita, maliwanag na nilalang, at naniniwala ang mga taga-nayon na ito ay isang pag-atake mula kay Gunnar. Nanatili silang alerto, nagbabantay sa kalaban, habang isa-isang pinipili ng nilalang ang mga lalaki, hinihila ang kanilang mga katawan lampas sa mga kahoy na hangganan na itinakda ng mga Viking. Nang makita ni Kanan ang nilalang, kinilala niya ito bilang ang Morwen, ang dragon na binanggit niya kanina. Sinubukan niyang habulin ang Morwen sa kabila ng mga dingding na gawa sa kahoy, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga tauhan ni Wulfric at itinali siya. Sa sandaling iyon, naranasan ni Kanan ang isang flashback sa kanyang planeta, kung saan naaalala niya ang pagkawala ng isang taong pinakamamahal sa kanya. Sa sobrang kalungkutan, siya ay umiiyak ng maluwag.
Sa umaga, sinubukan ng isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Eric na pakainin si Kainan, ngunit ang isa sa mga tauhan ni Wulfric ay mabilis na pinaalis ang pagkain at dinala si Kainan kay Hrothgar, na nakikinig sa debate ng kanyang mga tauhan tungkol sa Morwen. Ang ilan ay naniniwala na ito ay gawain ng mga espiritu ng kagubatan, habang ang iba ay nag-iisip na ito ay isang tanda ni Lucifer dahil sa hindi tamang paglilibing sa kanilang huling hari. Pinutol ni Hrothgar ang pagtatalo at hiniling kay Kainan na ibahagi ang kanyang nalalaman tungkol sa dragon na kanyang pinanghuhuli. Ipinaliwanag ni Kainan na sinasalakay ng Morwen ang mga tao, naglalabas ng amoy ng kamatayan, at nangakit sa mga biktima gamit ang mga ilaw nito bago sila patayin. Inamin niya na hindi niya sinasadyang dinala ang nilalang sa nayon nang sumakay ito sa kanyang barko na naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Sa kabila ng paliwanag ni Kainan, may pag-aalinlangan si Hrothgar sa kanyang kwento. Napagtatanto na plano nilang manghuli ng Morwen, hinikayat ni Kainan si Hrothgar na hayaan siyang sumali sa koponan upang multuhin si Morwen. Pagsang-ayon sa kanyang kahilingan, nagpa siya ang mga Viking na dalhin si Kanan sa kanila, tinali ang kanyang mga kamay at binigyan siya ng isang kabayo. Bago sila umalis, lumapit si Freya at binato siya ng suntok, habang sinisigawan siya ng mga taga-nayon, na tinatawag siyang Outlander. Habang nakikipagsapalaran sila sa kakahuyan, nakita ni Wulfric ang ilang bangkay at nagmumungkahi na bumuo ng mga grupo ng ekspedisyon. Gayunpaman, naniniwala si Kanan na dapat silang manatili ng magkasama upang manghuli ng Morwen. Sa kabila ng kanyang mungkahi, sumang-ayon si Hrothgar kay Wulfric at hinati ang grupo sa mga pares, kasama si Wulfric na nakipagtulungan kay Kanan. Habang naghahanap ang magkapareha sa kakahuyan, ang ilan ay nakahanap ng mga ulo ng kabayo habang ang iba ay nakatuklas ng iba't ibang bangkay ng hayop. Nasa gilid ng ilog sina Kanan at Wulfric nang makarinig sila ng ingay mula sa kalapit na kuweba. Ang buong koponan ay nagtitipon at humarap sa nilalang na lumabas na isang oso. Tinulungan ni Kanan ang grupo na talunin ito, at iniligtas ni Hrothgar ang buhay ni Kanan na ginagantimpalaan siya ng isang espada. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, ang nayon ay nagdiriwang, at si Kanan, na ngayon ay nakadamit bilang isang Viking, ay pumasok sa bulwagan. Malugod siyang tinatanggap ng mga taga-nayon bilang kanilang panauhin sa halip na isang Outlander. Habang nagsasaya sa kanilang pagkain, narinig ni Freya ang kwento kung paano iniligtas ni Kanan si Hrothgar mula sa oso. Habang nagsasalo-salo sila sa kanilang pagkain, natuklasan ni Kanan at Hrothgar ang isang batang lalaki na nagtatago sa ilalim ng mesa. Inalok siya ni Kanan ng ilang pagkain, ngunit napagtanto ni Hrothgar na ang bata ay interesado sa espada na pumatay sa oso. Nangako si Kanan na ipahiram ito sa kanya bilang kapalit ng kanyang pangalan, at ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang Eric. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hrothgar na pinatay ng raiders ang mga magulang ni Eric noong isang taon, ngunit tiniyak niya kay Kanan na ang nayon ay nag-aalaga sa bata at magiging maayos siya. Bilang bahagi ng kasiyahan, nakikisali si Wulfric sa isang laro ng kalasag at hinahamon si Kanan na sumali. Sa laro, ang mga tao ay may hawak na mga kalasag sa kanilang mga balikat habang sina Wulfric at Kainan ay nasa itaas. Tumakbo si Wulfric sa mga kalasag, at sinubukan ni Kainan na gawin din ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsasagawa si Wulfric ng isang pagbabalik tanaw at perpektong damapo sa isang kalasag ilang talampakan ng layo. Nagawa ni Kainan na gayahin ang gawa ngunit nahulog ng masira ang kanyang kalasag sa kalahati. Gayunpaman, pinupuri siya ni Wulfric sa kanyang pagsisikap. Pagkatapos ng selebrasyon, nilapitan ni Freya si Kainan at nagpasalamat sa pagligtas sa buhay ng kanyang ama. Habang nag-uusap sila, sinubukan siyang bigyan ng babala ni Kanan tungkol sa Morwen na pumapatay sa kanilang mga tao, hindi sa higanteng oso. Biglang dumating si Gunnar at sinalakay ang nayon. Sa panahon ng matinding labanan, nahanap ni Gunnar si Hrothgar at dinasarmahan siya, na nabasag ang kanyang kalasag. Habang siya ay naghahanda upang patayin si Hrothgar, si Kanan ay namagitan sa oras upang iligtas siya muli. Sa kalaunan, si Gunnar at ang kanyang mga tauhan ay umatras, na hindi makalaban sa mga taga-nayon. Sa labas ng kanilang mga hangganan, ipinahayag ni Gunnar ang kanyang galit sa pagkawasak ng kanyang nayon at hindi man lang iniwan ang mga katawan ng kanyang pamilya upang siya ay magdalamhati. Pagkatapos ng matinding labanan, ginupit ni Eric ang kanyang mahabang buhok para gayahin si Kanan, habang si Freya naman ang gumagamot sa mga sugat ni Kanan. Habang nagtatrabaho siya, tinanong niya siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Gunnar, na interesado sa lalaking naging bahagi ng kanilang pakikibaka. Ipinaliwanag ni Freya na nagsimula ang kanilang salungatan kay Gunnar nang hindi sumali ang kanyang tribo sa isang pagsalakay laban sa mga Frank, na tinambangan ang kanilang mga mandirigma at pinatay si Haring Halga, ang ama ni Wulfric.
Samantala, plano ni Gunnar at ng kanyang mga tauhan na talunin sina Hrothgar at Wulfric. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa isang pag-atake, inaasahan na magpapadala si Wulfric ng mga tropa sa mga puno bago madaling araw. Habang ang isang grupo ay nakikipagsapalaran sa kakahuyan, ang isa sa mga tauhan ni Gunnar ay pinatay ng mga Morwen. Nang marinig ang mga sigaw, nag-imbestiga si Gunnar at ang kanyang mga tauhan ngunit, nang makita ang kumikinang na Morwen, umatras sila sa nayo ng Hrothgar para humingi ng tulong. Napansin ni Wulfric na nagmamadaling bumalik ang koponan ni Gunnar, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake, sa paniniwalang ito ay isang lansihin. Matapos nilang patayin ang ilan sa mga tauhan ni Gunnar, lahat kasama sina Gunnar, Hrothgar, Wulfric, at Kynan, nasaksihan ang malupit na pag-atake ni Morwen sa isa sa mga tauhan ni Gunnar at sa wakas ay napagtanto ng mga tauhan ni Wulfric na hindi ito isang oso. Si Gunnar, kasama ang koponan ni Hrothgar at Wulfric, ay nagtitipon upang talakayin ang mga banta na kanilang kinakaharap. Ang isang miyembro ay nagmumungkahi na umalis sa nayon, ngunit si Freya ay nakipagtalo laban dito, na nagsasabi na ang lupa ay kanilang tahanan. Iminungkahi ni Wulfric na tugisin ang nilalang, ngunit nagbabala si Kynan na hindi nila ito mapapatay ng tahasan. Sa halip, iginiit niya na ang tanging pagkakataon nila ay bitag ito, na binibigyang diin ang lakas nito at ang katotohanang ito ay libre sa mga bukid. Si Wulfric, na bigo sa payo ni Kynan, ay nagalit at nangatuwiran na si Kynan ay hindi isa sa kanila at hindi dapat makialam. Kinikilala ni Hrothgar ang punto ni Wulfric ngunit sa huli ay sinusuportahan ang plano ni Kynan na bitag ang Morwen. Sa patnubay ni Kynan, ang pinagsamang koponan ay magsisimulang maghukay ng malaking hukay sa entrance point sa susunod na araw. Gumagawa sila ng bitag para sa nilalang gamit ang langis ng kahoy at balyina. Kapag sapat na ang lalim ng butas, nag-set up sila ng ilang poste at naglalagay ng mga kalasag sa ibabaw ng mga ito. Pagkatapos, nagbuhos sila ng mga bar aisles ng langis ng balyina sa hukay. Pagsapit ng gabi, handa na ang bitag, at nagtitipon ang mga taga-nayon upang ibahagi ang kanilang pananabik at pag-asa para sa matagumpay na pagtatanggol sa kanilang sarili laban sa Morwen. Kapag handa na ang lahat, nilapitan ni Hrothgar si Kynan at inalok siya ng posisyon sa nayon, na nag-aanyaya sa kanya na maging isa sa kanila. Samantala, ang isa sa mga biktima mula sa nakaraang gabi ay nagkamalay, napapaligiran ng mga bangkay, ngunit muling pinatay ng mga Morwen. Maya-maya, sa kubo ni Kynan, nakita si Freya na naghahanda ng pagkain para sa kanya. Habang nagsasalo-salo sila ng kanilang pagkain, ipinahayag ni Kynan na hinimok siya ng kanyang ama na manatili, ngunit ipinahayag ni Kynan ang kanyang pagnanais na umalis. Ibinahagi ni Freya ang pag-asa ng kanyang ama na manatili si Kynan, ngunit iginiit ni Kynan na hindi niya naiintindihan kung anong klaseng tao talaga siya. Bilang tugon, hinikayat siya ni Freya na ibahagi ang kanyang kwento, na naghahangad na mas maunawaan siya. Inihayag ni Kynan ang kanyang kwento na nagsasabi na ang kanyang mga tauhan ay hindi naiiba sa mga Viking, na hinimok ng pagnanais para sa lupain. Nang makakita sila ng isang isla, inagaw nila ito nang hindi alam kung kanino iyon. Ipinaliwanag niya na ang isla ay tahanan ng milyon-milyong Morwens, ngunit sa kanilang paghahanap ng teritoryo, pinatay nila sila sa apoy, na iniwang pinagmumultuhan ang iba. Pakiramdam niya ay nagkasala siya sa pag-ambag sa kanilang pagdurusa. Bilang bahagi ng kanyang gantimpala, si Kynan ay binigyan ng tirahan para sa kanyang pamilya sa lupaing iyon. Pinahalagahan niya ang oras na kasama niya hanggang sa siya ay tawagin sa isang bagong misyon. Bago siya umalis, tiniyak niya sa kanyang pamilya na ligtas sila dahil naalis na ang lahat ng mga Morwen. Gayunpaman, pagkaraan ng 3 linggo, nalaman niya na isang Morwen ang nakaligtas at pinatay ang lahat, kabilang ang kanyang asawa at anak. Hanggang ngayon, naniniwala siya ang may kasalanan sa kanilang pagkamatay. Sinubukan ni Freya na aliwin siya, na nagmumungkahi na iyon ang kanilang kapalaran, ngunit hindi naniniwala si Kynan sa tadhana. Sa isang makabuluhang kilos, iniabot sa kanya ni Freya ang espada ng hari, isang pamana ng pamilya na ipinamana ng kanyang ama, na ngayon ay ipinagkatiwala sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nakatanggap si Kynan ng palaso upang maghanda para sa labanan laban sa Morwen. Ang grupo ay naghahanda para sa bitag, ngayon sa tulong ni Gunnar. Binuksan ng mga mandirigma ang mga pintuan ng nayon, at lumabas si Wulfric at Kynan bilang Pain, naghihintay na lumabas ang halimaw mula sa kadiliman. Maingat silang lumalapit sa kakahuyan habang ang mga mandirigma ay nananatiling nakatago, handang kumilos. Habang papalapit sila, nakuha ni Kynan ang bango ng Morwen at nakagawa ng isang matalinong plano. Naghagis siya ng apoy sa kakahuyan, na nagpapakita na ang Morwen ay nagtatago sa malapit.
Habang dahan-dahang lumalapit ang nilalang, humakbang pasulong ang pari sa nayon, sumisigaw na umalis ang Diablo, si Lucifer, ngunit agad siyang inatake at pinatay ng napakalaking halimaw. Pagkatapos ay tumakbo sina Wulfric at Kanan patungo sa gate upang makuha ang Morwen. Ngunit sa kaguluhan, nahulog si Wulfric sa bitag kasama ang nilalang. Mabilis siyang tinulungan ni Kainan, iniligtas siya sa isang mapanganib na kapalaran. Ang mga mandirigma ay nagpakawala ng mga araw ng apoy sa bitag na nagreresulta sa isang napakalaking pagsabog. Sa paunang paniniwalang nawasak na nila ang Morwen, nahuli sila nang biglang lumitaw ang isa pang Morwen sa likod ng mga babaeng nanunood mula sa malayo. Binabalaan ni Eric si Freya tungkol sa halimaw na nakatago sa likod nila na nagdulot ng gulat habang ang mga babae ay nagmamadaling lumabas. Gayunpaman, nanindigan si Freya, determinado sa kanyang desisyon na harapin ang nilalang. Nang marinig ang sigaw ng mga babae, lahat ng mga sundalo ay sumugod sa kanilang tulong na sinamahan ni Hrothgar. Biglang lumabas ang unang Morwen mula sa apoy. Nagpasya sina Wulfric at Kainan na harapin ang nilalang ng magkasama, ngunit mabilis nilang napagtanto na hindi sila tugma sa kapangyarihan nito. Lumapit si Gunnar upang tumulong, ngunit sa isang iglap, pinatay siya ng Morwen bago tumakas sa mga anino. Lumapit si Eric kay Kainan at binalaan siya tungkol sa isa pang Morwen sa loob. Habang nagmamadaling mag-imbestiga si Kainan, nadiskubre niya si Hrothgar na humihinga sa kondanggan ni Freya, kasama ang Morwen na nakatakas na. Kinaumagahan, napansin ni Kainan ang pag-alis ng mga taga-nayon sa pamayanan, at nilapitan siya ni Eric na nagpahayag ng parehong pag-aalala. Sinabi sa kanya ni Kainan na ang nayon ay hindi naligtas at iginiit na dapat siyang umalis kasama ang iba. Gayunpaman, determinado si Eric na manatili sa tabi ni Kainan. Sinubukan ni Kainan ng mga tuwiran sa kanya, ipinaliwanag na kapag lumipas na ang panganib, magiging ligtas muli ang nayon, at babalik ang lahat, pati na si Eric. Sa mabigat na puso, binuhat ni Kainan si Eric sa isang kariton, hinimok siyang pumunta para sa kanyang kaligtasan at makasama ang mga taga-nayon sa pag-alis nila sa nayon. Pagkatapos, nilapitan ni Kanan si Wulfric, na nasaroon ng loob mula sa mga kamakailang pangyayari at nagdududa sa kanyang pagiging karapat-dapat na mamuno. Hinihikayat siya ni Kanan, na binibigyang diin na dapat silang magkaisa upang labanan ang Morwen at lumikha ng isang mas ligtas na nayon para sa kanilang mga tao. Sama-sama, nagtitipon sila ng isang maliit na grupo ng mga lalaki upang siyasatin ang Commonwealth, kung saan natuklasan nila ang dugo. Kahit na ang plano ay tila walang ingat, ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang mahanap ang hideout ng Morwen. Tinanong ni Kanan si Boromir, isang bihasang mandirigma, para sa mas malalakas na sandata na gawa sa mas mahuhusay na materyales para sa kanilang misyon. Habang naghahanda silang tumungo sa dalampasigan, pinilit ni Freya na sumama sa kanila, dala ng kanyang pagnanais na maghayganti laban sa Morwen na Samire sa kanyang pamilya. Sumang-ayon si Kanan, at pumunta ang tatlo sa lawa kung saan bumagsak ang kanyang barko, umaasa na makakapagligtas ng ilang metal para sa kanilang laban. Sa lawa, sumisid si Kanan sa tubig upang kunin ang bakal nang biglang may naramdaman siyang nakatago sa likuran niya. Matapos makuha ang isang piraso ng metal, lumabas siya mula sa pagkasira ng kanyang barko. Natuklasan niya ang isang piraso ng damit na pagmamay-ari ni Freya, na nag-udyok sa kanya. Na magmadaling bumalik sa ibabaw. Sa sandaling lumusat siya sa tubig, nakita niya si Wulfric na walang malay sa bangka at napagtanto niyang nawawala si Freya. Mabilis silang bumalik sa nayon, kung saan iniabot ni Kanan ang metal kay Boromir para sa paghahanda ng armas. Hindi nagtagal, gumawa si Boromir ng isang matibay na sandata at iniharap ito kay Kainan. Nang maglaon, si Kainan, kasama si Wulfric at ang kanilang mga tauhan, ay bumaba sa Commonwealth, na natuklasan ang isang kahaliling daanan. Sa sandaling dumating ang lahat, magsisimula silang mag-imbestiga pa, determinadong alisan ng takip kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Samantala, natauhan si Freya, natagpuan ang kanyang sarili na napapaligiran ng isang tumpok ng mga bangkay. Ang nakakagulat na tanawin ay pinupuno siya ng gulat at nagsimula siyang sumigaw sa takot. Habang sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili at nag-iisip ng paraan para makatakas, nakita niya ang isang maliit na Morwen na pinagpipiestahan ang isa sa mga bangkay. Dahil sa takot ay muli siyang sumigaw na siyang nakakuha ng atensyon ng nilalang. Nagre-resulta ito sa paglulunsad ng Morwen ng pag-atake kay Freya. Bumalik kasama ang koponan ni Kanan at Wulfric, hindi sinasadyang sumipa si Wulfric ng isang maliit na bato, na nakuha ang atensyon ng Morwen na malapit ng umatake kay Freya. Iniwan ng nilalang si Freya at ibinaling ang atensyon sa koponan. Di nagtagal, ang isa sa kanilang mga miyembro ay inatake ng Morwen, ngunit sila ay nagpatuloy, at natagpuan lamang ang nilalang na pinagpipiestahan ang lalaking nahuli nito.
Matapang na sinisingil ni Boromir ang maliit na Morwen, isinakripisyo ang kanyang sarili sa proseso. Bagamat nawalan siya ng buhay, nagawa niyang saktan ang mga mata ng nilalang na iniwan itong bulag. Pagkaraan ng ilang oras, matagumpay na nahanap ni na Wulfric at Kanan si Freya at pinamamahalaang patayin ang maliit na Morwen. Ang kaganapang ito ay gumising sa higanteng si Morwen na napagtanto na patay na ang mga supling nito. Habang sinusubukan ng koponan na takasan ang napakalaking nilalang, nakita nila ang kanilang mga sarili sa gilid ng isang talon. Si Wulfric ay nagbabantay upang protektahan sila habang sina Kanan at Freya ay nagtatangkang umakyat sa madulash na mukha ng bato. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nasugatan si Wulfric ng Morwen na nag-udyok kay Kanan na harapin ang nilalang. Sa isang matinding labanan, nilabanan ni Kanan ang Morwen hanggang sa makasama siya ni Freya. Magkasama, pinamamahalaan nilang itulak ang Morwen sa gilid ng bangin na ipinadala ito sa pagkamatay nito. Pagkatapos, bumalik sina Freya at Kanan sa Wulfric kung saan ipinasan niya ang pagiging hari kay Kanan bago siya huminga. Umakyat ang dalawa sa tuktok ng isang bangin at nakita ang mga taga-nayon na naglalakbay sa ibaba. Tinawag nila si Eric, senyales na bumalik na sa kanilang nayon. Sinabi ni Kanan kay Freya na hintayin ang iba at binahagi siya ng magiliw na halik bago bumalik sa lawa. Doon, taos-pusong palm niya sa nakalubog na kabaong ng kanyang asawa. Lingid sa kanyang kaalaman, nakamasid si Freya mula sa malayo habang may paparating na spaceship para kunin si Kanan. Sa isang sandali ng pagpapasya, sinira ni Kanan ang beacon, piniling manatili sa Earth kasama si Freya sa halip. Pagkatapos ay bumalik siya sa nayon, inilagay ang paghahari na ibinigay ni Wulfric, at binigay ang kanyang paggalang sa nahulog na sina Hrothgar at Wulfric sa isang Viking na palm. Sa wakas, pinakasalan ni Kanan si Freya at niyakap si Eric bilang kanyang anak, handang bumuo ng bagong buhay na magkasama. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.